Magandang gabi. Welcome back ulit sa ating channel. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga challenges no na kinakaharap ko or natin bilang isang pasyente na may hypothyroidism. Tara, kwentuhan ulit. Unang-una, um, medyo nakakapanibago, oo. Pero, lamigin na kasi ako eh. No? Kahit yung ibang mga hypothyroid patient na nakakausap ko, lagi nilang binabanggit na lamigi na ako. Well, totoo, no? Ako napatunayan ko naman yun. For example, sabi ko nga kahit sa mga nakarang video, kung ikaw pinagpapawisan, stretching pa lang, ako kailangan ko pa ng 15 minutes. Kumbaga, siguro mga 15 to 30 minutes na extra time para ma-reach ko yung pawis ng isang normal na tao, no? Yung ganun, lamigin. Okay? O tulad nito, ipapakita ko sa inyo kung sa Pilipinas o kung saan man, no? Electric fan yung binubuksan ko. Ako dito, heater. O tingnan mo. Okay, kasi nga malamig. Kaya madalas din, naka-jacket ako. Ayan, no? O heater. Ngayon, yan yung ginagamit ko dito. No? Mainit yung buga niya, pero may fan din siya or gusto mo i-adjust din yung temperature niya po pwede. No? So, ganun. Kaya madalas mapapansin nyo, naka-jacket ako, ito, mga ganyan. Kasi nga, ang lamig kahit natutulog. Well, nagbubukas naman kami ng heater. No, pero syempre, tipid-tipid din sa kuryente kasi mahal. Good thing na lang din, inverter, no, yung mga gamit nila rito. Well, okay naman. Nagme-medyas din ako pag natutulog, pero minsan hindi, no. Okay, pag lalabas, ayan, naka jogging pants. Kasi nga, lamigi na tayo. Well, malamig naman talaga ngayon. 5 ang temperature, no? 5 degrees Celsius. Malamig naman talaga yon. Well, isa sa mga, ano yun, mga pagsubok, ika nga, no? Ng isang pasyenteng may hypothyroidism. Kasi, mababa po ang ating body temperature. Sunod, no? Obligado talaga ako mag-exercise. Binibigyan ko po talaga ng time. Well, may time na tinatamad ako na ang hirap labanan. Lalo na sa umaga. Aminin ko, sumasablay naman ako ng morning. Pero bumabawi ako sa hapon. May ganun talaga. Pero hindi naman na everyday. Binibigyan ko naman ng pahinga. Ano ba yung ginagawa kong exercise? Unang-una, dahil lagi ako naglalakad, hindi ako pumapayag na hindi man lang ako umabot ng 3 kilometro sa paglalakad. O at least meron man akong 3 kilometro, yun yung minimum ko sa isang araw hanggang 5. Ang nakakatulong din doon, bitbit ko yung baby ko na 1 year old, maglalakad kami noon, pupunta kami ng park o kaya ng library, maglalaro siya doon. Yun, nakatulong sa akin yun na mag-lose ng weight. Kahit malamig ang panahon, mga after siguro 30 minutes naming paglalakad, pag bumabalik naman ako or nagpapahinga, nakakaramdam na ako ng pawis. Pero suot ko yung mga gantong type ng jacket. Okay? Pangalawa yon sa mga challenge ko no bilang isang may hypothyroid. Pangatlo, obligado akong umiwas talaga sa matatamis. Kumakain pa rin naman, hindi ko naman sinasabing wala na ako. Kumakain pa rin ako, pero matikman ko lang. Halimbawa, kumain ako ng isang pirasong KitKat ngayon. Well, hanggang dun lang. Okay? Wala nang excuse pa na, hindi, sige, ngayon lang naman, wala na. Matikman lang, okay naman na yun. O kaya pagka kumain ng ice cream, di ba? Halimbawang kumain ako ngayon ng isang, tawag dito, yung isang cone na may 2 scoop ng ice cream o kaya isang scoop, okay na yun. Hindi ko na para dagdagan pa o para humirit pa. Minsan, napapaibig humirit, pero iniisip ko na lang, ako rin yung mahihirapan kasi nga syempre may kabagalan na yung metabolism natin. No, yun yung pangatlo kong pagsubok. Soft drinks, ganun din. Minsan naman kasi sa loob ng isang buwan, zero yung soft drinks. Minsan may isa, dalawa. Pero kadalasan zero. Okay? So ganun, no? Yung mga matatamis, iniiwasan din.
Pang-apat, o di syempre, yung favorite natin dati, beer. Mga alcohol. Tumitikim, pero minsan, sa loob ng isang quarter, ibig sabihin 3 buwan, minsan zero talaga. Minsan kung gusto lang naman, isang can ng beer, pwede na yun. O kaya dalawang can. O kaya 2 bote, no, ng beer. Mga ganun lang. Pero yung sabihin mong every week o every other, hindi na. Umiiwas na lang din tayo. No? Yung mga hard na yan, o yung mga brandy, whiskey, tequila, wala na yun. Inalis ko na talaga yun eh. O, kung tatanungin nyo, sigarilyo, matagal din naman ako nanigarilyo, mga 10 taon, pero mga 8 taon na rin akong hindi naninigarilyo. Nahinto ko rin kasi nag-start ako ng sigarilyo, mga 16 yata ako, no? 17, hanggang sa nagtrabaho ako. Oo, yun. Nahihinto ko naman na hindi ko naman para i-justify na nag-enjoy ako sa'yo kasi hindi. Wala rin naman talagang magandang dulot, no? So, thankful ako and grateful kay Lord na tinulungan ako at naalis ko yung paninigarilyo. Panglima, yung panic attack. Well, to be honest, naalis ko naman yung panic attack, no? Kumbaga, na-control ko, na-overcome ko naman. Minsan nga, parang sabi ko nga doon sa misis ko, namimiss ko nga rin minsan yung sintomas ng panic attack eh. Pero biro lang ha. Pero minsan may time na parang nag-skip yung heart mo o yung blab-blab naman. Minsan parang, uy, kinabog ako ah. Pero wala na lang din, no? Pero ano yun, isama na natin. Isa rin yun sa mga naging pagsubok ko noon, no? Sa pagkakaroon nitong sakit na hypothyroid. Kasi mula nung nag-ray ako, ang bilis eh. Nag-graduation ako last year, 2023 January. Imagine pa uwi ako ha. Pag uwi ko, nasa jeep ako parang umiinit to. Takot ako na parang hirapan ako himinga. Gusto kong bumaba ng jeep. Yun yung mga grabing naranasan ko noon, nung time na yun. No? Awa ng Diyos, na overcome ko naman na ngayon. Umiiwas na lang din ako. Paano ba natin i-overcome yun? Umiiwas na lang din ako pagka may mga toxic na vlogger, influencer, kung ano man yung tawag nyo, auto-scroll ako. Kaya, minsan, kiniklik ko yung hindi dadaan sa feed ko. Kumbaga, iwasan mo na lang din yon yung mga ganong bagay, lalo na kung nakakainis yung content. No? So, better, ignore nyo na lang. Mas manood na lang kayo ng mga ASMR, for example, yung mga massage, ano pa ba? Yung mga ganong palabas na lang o ganong mga content na lang. Actually, yung mukbang na yan, hindi ko rin fina-follow. Pinapanood ko naman yung mga ibang content creator, mga food content creator. For example, si Miss Lane Bernardo, ayan, yun, mga ganun. Okay, pero yung sabihin mong nagmumukbang na may stress ka lang panoorin, hindi na. Yung mga nagluluto, kagaya ni Panlasang Pinoy, ayan, mga pinapanood ko yun. Kasi naman, nakakawala rin ng stress dahil kahit papano, mahilig din naman ako magluto. So, nakakakuha ako ng mga tip. Okay? Pero yung sabihin mong mga excessive na yung mga pagkain, no? May stress ka lang. Okay? O kaya kung gusto mo, manood ka naman ng mga sa mga babae, yung mga makeup influencer, yung mga ganyan, yung po pwede yun. Yung mga lifestyle, no, mas nakakatulong pa sa atin i-overcome yung anxiety and panic attack, no, yung mga ganun. Nakakatulong yun. Ano pa ba? Ayan, sila Doc Willie Ong, yun, mga ganun ang pinapanood ko. Si Doc Alvin, si yung nutritionist, si Doc Dexter, si Doc Kilimanguro, yan, yung mga yan, no, okay yan, okay panoorin yung mga yun, no, kumpara manood ka na lang nung may nag-away, wag na yun, ialis mo yun. Mas maganda pa ang araw natin, 'di ba? Okay, so sana nakatulong po itong video ko, no, sa mga challenges na kinakaharap ko sa normal na araw, no. Pero yun sabi nga nila, pagsubok na tinuturuan tayo ng lesson. Well, totoo naman.
Tinatamad ako mag-exercise pero kailangan kong bumangon, kailangan ng katawan ko. O kung magkakasakit ako, kawawa yung pamilya ko, no, ganun. Challenges na ihinto ang mga bad habits, no, kagaya ng mga paninigarilyo o kaya pag lalasing, mga ganyan, no. So, sana nakatulong po yung video na ginawa ko, no. Salamat din po sa panonood nyo, sa mga pagsuporta, sa mga likes, no. So, sana mas dumami pa yung mga gantong content, matulungan din tayo, no. So, hanggang sa muli, maraming pong salamat at God bless everyone.